Okay. Senator Trillanes. Of course. Saan ba to si Senator Trillanes? Eh, di pa tungkol sa ICC. Diba? Nadadawa si Dictus. Di ba? Hindi, kasi ganito. Di ba? Parang meron yatang pinost Dictus itong si Senator Trillanes na cool lang, chill lang. Parang wala pa yung warrant of arrest. Di ba? Si Senator Trillanes ay parabagang nang aasar pa sa mga involved sa war on drugs. Lalo-lalo na sa dating Pangulong Duterte. Dahil parang alam niya na magkakaroon at mai-issue ang warrant of arrest. At sabi pa nga niya, darating naman yung oras pero wala pa sa ngayon. Kaya chill lang, wag praning. Naramdaman niya siguro na may pagka-panic mode ang dating spokesperson na si Atty. Harry Roque. Dahil inamin niya, nagkaroon siya ng confession na hindi daw siya makatulog matapos tumawag sa kanya si Tatay Digong. Dahil sa di umanong may information na dumating na anytime ay pwede siyang arestuhin. Pero pinabulaanan ito at tinaob ni Atty. Panelo ang madramang pagpapahayag na ito ni Atty. Harry Roque. Di daw totoong tinawagan ni dating Pangulong Duterte itong si Atty. Harry Roque at tinawag pa ngang fake news. Dito kasi, nagpapakita si Atty. Harry Roque nang medyo may pagkapanik. Lumalabas kasi na siya ang nakaramdam ng takot. Kaya mayroon pa siyang pahayag muli na kapag itinuloy ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay tiyak na magkakagulo. Saan kaya nakuha ni Atty. Harry Roque ang statistics of data na kapag isinerve ang warrant of arrest ay tiyak na magkakagulo? Gano'n kaya karami ang manggugulo kapag nga na-serve itong warrant of arrest mula sa ICC? Although, sa ngayon, sabi nga, ay wala pa. I don't think tama ang panggagato ni Senator Trillanes. Kahit sabihin natin na galit siya o masama ang loob niya sa dating Pangulong Duterte, let us not be happy with others' misery. Let's just have just and equitable remedy. Let the law take its course so justice may be served. Kasi sa mga salita ni Senator Trillanes, para bagang alam niya na hindi madidismiss yung complaint ng hearing o pagdinig. Dahil sabi nga niya, huwag praning, darating din yan sa oras na hindi mo ina-expect. Ano nga kayang information yung sinasabi nila na magkakaroon ng warrant of arrest? Tandaan natin, kahit na si Senator Amy Marcos, bago pa nagsalita itong si Atty. Harry Roque tungkol sa di umanong information na binabanggit ni Pangulong Duterte, ay nagsalita na rin. May information din kaya si Senator Amy? Ito ay patungkol dun sa pagsorry ni Mayor Baste. Diba sinabi niya, sino ba naman na iintindihan daw niya yung pakiramdam nitong si Mayor Baste nung nagsalita ito laban sa kanyang kapatid na si PBBM. Sinabi niya na iintindihan niya dahil kung ang kapatid mo nga at ang ate mo ay makukulong, talaga naman magre-revolusyon ang iyong damdamin. So ito ay patungkol dun sa kaso sa ICC. So may information din ba talaga itong si Senator Amy na maaaring makulong ang dating Pangulong Duterte at saka si VP Sara? Bakit kaya ito namutawi sa kanyang bibig? Tawag po ni former President Duterte na drug addict po si President. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kayang-kaya na nila yun. Ilang kapatid po ba ma'am, nasaktan po kayo sa mga Nakakaloka, yun lang ang masasabi ko. Kasi syempre, sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Pero nasaktan po ba kayo? Mayor Baste, ano po ipinag-sorry niya, yung mga sinabi ni President? Oh, sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Kaya ikinasama naman ito ng loob ni Mayor Baste at sinabing, huwag silang isama sa kadramahan ni Senator Amy.
Pero kung magkakaroon nga ba ng warrant of arrest, ano nga ba ang maaari mangyari? So, explain natin, di ba? Ano ba mangyayari pagka may warrant of arrest? Ang nag-isip naman ako, kasi preliminary investigation ito. Gaano ba ka-sure na masasampa talaga yung case? Di ba? Gaano ka-sure na mai-issue yung warrant? Malay mo naman ma-dismiss. Kaya lang kasi ang problema dito, mga kayubi, they were given a chance to defend themselves. Siyempre, pag preliminary investigation, alam natin, may complainant, o you file your counter affidavit, or yung sagot mo. Depensahan. Depensahan mo sarili mo. Eh, hindi nga sila nakipag-cooperate. Diba? Kasi, ang alam nila, wala ng jurisdiction ng ICC. Kasi nag-withdraw tayo, hindi ko na kayo wag nyo na kaming pakialaman. Diba? Pero kung titingnan nyo mga kayubi, nag-withdraw tayo for the benefit of the leader who moved or requested or acted for the withdrawal. Parang halimbawa, ikaw yung nasasakdal. Ako nasasakdal, ayoko na sa'yo. Ganon eh. Tapos syempre, sino mga kinabang ng pag-alis mo? Eh di ikaw na nagpaalis. Pero ikaw yung nasasakdal. Diba? Pero syempre, wala na tayong magagawa dun. Kasi tinanggap siya ng ICC. Hindi na siya mako-question. Kasi diba, before, sa pangilinan case, ang pending dun is, pwede ba mag-withdraw lang, order lang ng presidente na hindi dadaan ng kongreso. Diba? Eh, dahil nga tinanggap agad ng ICC yung withdrawal, so mangyayari niyan, wala nang issue sa Supreme Court. Patay. So, moot and academic. Diba? Pero, doon sa decision na yun, na napakahaba, binanggit nga rin, na may jurisdiction yung ICC prior to the withdrawal. So, if ever magkakaroon man ng issue ngayon, kung magsasapa ng kaso about the warrant of arrest, kung lang kung dapat ba siya i-serve o hindi, sa tingin ko lang, mag-stick ang Supreme Court doon sa decision na meron silang jurisdiction. Diba, no, Adictus? Prior to the withdrawal. So, another question ngayon, Adictus, is, if ever na meron man tayo, may jurisdiction man prior to the withdrawal, yung pag-serve ba ng warrant of arrest, pwede pang gawin. Eh, wala na tayo sa ICC. Yun ang tanong. Diba? So, another question na pwedeng sagutin ng Supreme Court. Okay. Pero, discussion to, pero i-detalye ko lang. Sabi, okay, hello kadama sa Jordan, na mismo na si si partner Rod. Okay, pero, ang sabi kasi ni Justice Carpio, kung may jurisdiction ng ICC sa mga acts prior to the withdrawal, with more reason na yung warrant of arrest na isa-serve regarding do sa action prior to the withdrawal, pwede siyang i-serve. Kung si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio naman ang tatanungin, obligado pa rin ang ating gobyerno na makipagtulungan sa ICC. The decision of the Supreme Court said that since the offense of which former President Duterte is charged happened while we were members of ICC, we are obliged to cooperate up to now. That cooperation may include implementing the warrant of arrest. Ganon, attorney. Ganun yung dating eh. Kasi yung warrant of arrest, hindi naman siya isi-serve for the acts committed after the withdrawal. So, anong consequence? Kung iisipin mo lang, sige, may jurisdiction na ICC prior to the withdrawal, ano ang mga pwedeng mangyari doon? O di syempre pwedeng imbestigahan. Dahil may jurisdiction eh. Sabi ng Supreme Court. Sabi ngayon, ano ang consequence kung magkakaroon ng investigation? Di mag-serve ng warrant. It's either i-dismiss or i-serve yung warrant.
o di kasama pa siya doon. Pero, syempre, may kontra dito, Adictus. Sinabi ni Solicitor General Guevara na naniniwala siya. Ito magaganito sa mga batas Naniniwala siya na dapat dapat hindi na dapat ma-serve ang warrant of arrest at hindi na din dapat ma-entertain yung pag-investigate dahil yun daw binanggit ng Supreme Court about the jurisdiction obiter dictum lang. Ibig sabihin, kumbaga, nilagay lang yung decision na yun, ito lang yung idea. Ito lang yung idea about jurisdiction. Pero kasi hindi yan ang issue ng petition. Pero sinama lang. So, may point. May point din. Diba? Kumbaga, ang issue at that time is pwede bang i-withdraw ng walang approval ang Kongreso. Yun yung issue sa Pangilinan case. Pero kahit sabihin pala nilang obiter dictum ito, kahit wala palang decision about jurisdiction ng ICC, doon sa mga crimes na nagawa prior to the withdrawal, dapat pa rin tayong sumunod sa Article 127 of the Rome Statute. Ano sinasabi sa Article 127? Article 127 provides that the state shall not be discharged by reason of its withdrawal from its obligations arising from the statute while it was a party to it. The withdrawal shall not affect any cooperation with the ICC in connection with the criminal investigations and proceedings in which the withdrawing state had a duty to cooperate and which were started before the withdrawal took effect. So, ibig sabihin yan, kahit hindi banggitin pala ng Supreme Court ang patungkol sa jurisdiction ng ICC sa mga krimen or mga acts na nagawa prior to the withdrawal, meron pa rin tayong obligasyon na makipag-cooperate sa ICC base sa Article 127 of the Rome Statute. Itong Rome Statute ang siyang dapat nating sundin na batas patungkol do sa mga pangyayaring naganap prior to the withdrawal. So, ibig sabihin dito, maliwanag na hindi pwedeng ma-discharge ang gobyerno kahit na nag-withdraw na ito. Dahil sinasabi dito na yung withdrawal shall not affect any cooperation with the ICC. Hindi dapat maapektuhan ng withdrawal yung pakikipag-cooperate sa ICC patungkol sa mga crimes na nagawa before the withdrawal. Very clear pala dito sa Article 127. So, with or without the decision of the Supreme Court, kahit sabihin pa nilang obiter dictum ito, maliwanag sa Rome Statute ang Article 127. Kaya maliwanag sa decision ng Supreme Court na pinagtitibay lang nila itong Article 127 na dapat pa rin nating tuparin. Kumbaga, ni-reiterate ang Supreme Court kung ano ba ang obligasyon natin. So, hindi to pwedeng sabihing obiter dictum lang. Kasi, with or without that pronouncement ng Supreme Court, nasa batas pa rin Article 127 of the Rome Statute. At yan ay dapat sundin. So, kita niyo yung mga utak ng mga lawyers, mga kayubi? Pero, attorney, paano nga kung may warrant na? Okay, ito. Kung may warrant. Kung may warrant, diba? At susundin. Kung susundin ni PBBM yung sinabi ng Supreme Court na nakapaloob sa decision na may jurisdiction, pwede niya ipatupad yung warrant. Pwede kasi rin niyang... pag kinwestiyon, ito yan. Pag kinwestiyon sa Supreme Court, dapat wala. Dapat hindi. Kasi illegal yan. Kasi wala nang jurisprudence. Wala nang jurisdiction. Ano sa tingin mo ang sasabihin ng Supreme Court? Kung dati na sila nakapaglabas na may jurisdiction. No. Diba? May jurisdiction prior sa lahat ng action prior to the withdrawal. Sabi nga ni Justice Carpio, ang consequence niyan is syempre, you are obliged not to cooperate. Nawala na si Adictus. You are obliged to cooperate with the ICC for all the acts committed prior to the withdrawal. Meron kasi ganito mga kayubi, basahin natin si PBBM Kapag pakinggan niyo si PBBM,
Sinabi kasi niya na hindi siya mag-entertain. O, ano ko yung liwanagan. attorney, oo. Para mas maliwanag. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Hindi naman siguro tama na ang mga tigalabas, mga dayuhan, ang magsasabi sa atin kung sino iimbestigahan ng pulis natin, sinong aarestuhin ng pulis natin, sinong ikukulong ng pulis natin. Hindi naman siguro tama 'yon. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo, may NBI naman tayo, may DOJ tayo. Kaya nila yung trabahong yan. And that's really where the conflict is. As I have always said, there are still some problems in terms of jurisdiction and sovereignty. Now, if we can solve those problems, then that would be something else. But medyo fundamental yung mga question na ganun eh. Because if you're talking about the sovereign jurisdiction of the ICC, especially since we have withdrawn from the Rome Statutes a few years back, that brings into question whether or not this is actually possible. There is also a question, should we return under the fold of the ICC? So that's again under study. So we'll just keep looking at it and see what our options are. No, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered. I cannot cooperate with them. Kapag panakinggan niyo si PBBM, sinabi kasi niya na hindi siya mag-entertain. Ano ko yung liwanagan. attorney, oo. Para mas maliwanag. Kasi ako, iniisa-isa ko yung ibang words niya Kasi minsan ang hirap din basahin ni PBBM eh. May mga words siya, pag tingnan mo, we will not lift any finger to cooperate with the ICC. Correct. In relation to the investigation that ICC is conducting. Okay. Does it mean ba na ito ay pertaining dun sa war on drugs? Meron pa siya kasing iniwan ganito, unless the problems or issues on jurisdiction and effects on our sovereignty are resolved. Unless, we will not cooperate with the ICC. Diba? May kondisyon. Kung hindi masusolusyonan, hanggat hindi nasusolusyonan ang issue sa jurisdiction at yung effects sa ating sovereignty, mananatili tayong hindi makikipag-cooperate sa ICC. Kung babasahin mo, Attorney Claire, sa iyong sariling lagi kasi may kondisyon eh. Okay. Kung babasahin ko, kung ma-resolve yung issue ng jurisdiction, at kung ma-resolve ang issue about sa sovereignty, at sabi ng Supreme Court, okay lang po. May jurisdiction ng ICC. Anong gagawin? Meron siyang ganyan eh, parang January 2024 na it's either January 2024 or may July kasi siyang 2023 na ganyan na sinabi. So, minsan basahin mo, read between the lines, ano siya? Diba, minsan sasabihin niya, lagi siya may unless the jurisdiction. Lagi may ganun. So, lalaruin ba natin yung mga words niya? O stick na tayo na wala ng ICC? Yun lang. Diba? Paano kung sabihin ngayon, nagkausap-usap ang Supreme Court, DOJ, Solgen, sinabi ng Supreme Court. Siyempre, mas mataas naman Supreme Court kaysa DOJ. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa Solgen. Correct. Ito, may jurisdiction talaga yan. Anong gagawin nyo? Yun lang naman. Ako yung nagbabasa lang ng bawat salita ng mga leaders. Kasi parang hindi ko nakikita categorically sila sabi, hindi na. Diba? Meron nga siya, hindi natin
Hindi natin sila papayagan mag-investigate. But as ordinary person or ordinary people, they can go here. Ganun. Diba? Yun lang. Basa-basa lang. Ano mo naman tayo, medyo kailangan mag-isip-isip ko ano ba ito. Kailangan sabi ni nang aasar lang yan. Sino? Si Senator Trillanes. Oo, sabi nila nang aasar lang. Francis A., 10 padadaanin yung warrant. Okay. Sabi ito inisyo ng warrant, idadaan daw muna sa DFA. DFA. Kasi country di ba? DFA, sa DFA, dadalhin sa DOJ. Okay. Pag DOJ, saka i-implement. Issue. Siguro, siyempre, through police. PNP. After that, dadalhin yung na-aresto sa local court. Anong purpose? To prove na na-serve yung valid warrant of arrest. Saan, Attorney Claire, yung local court? Local court sa Pilipinas. Dito sa atin. At after that, saka kukunin. Para dalhin sa The Hague. Ganun. Yun ang proseso. Okay? So, tataka lang naman ako, di ba? Bakit hindi kasi mamatay yung issue? Wala na. Oo nga Tsugi, patay, kaput. Dapat ganun. Wala Ba't hindi nawawala yung issue? Diba? Saka medyo confident. Medyo confident yung lawyer nung mga biktima. Anong pangalan niya? Attorney Conti ba? Yung babae. Tapos, parang confident din. At parang laging updated si Senator Trillanes. Diba? Kaya nga sabi niya, wag kayo maplaning. Relax. Parang ganun yung kanya statement Okay? Yun. Dito medyo nag-iisip ako ng timing kung bakit sinabi at ipinag-utos ni PBBM na tanging miyembro ng PNP at ng ibang law enforcement agencies ang pwede maghain o mag-serve ng warrant of arrest. Kahit wala itong polisiyang sinasabi niya or pag-uutos ni PBBM, matagal na itong ginagawa. Talagang miyembro ng PNP at ibang law enforcement agencies like NBI, CIDG, sila yung nagsiserve ng warrant of arrest. So, ba't kailangan niyang itong ulitin? Ayon kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging PNP at ibang law enforcement officers ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa Solgen na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. So, ba't kailangan niyang itong ulitin? Very untimely lang kasi mainit na pinag-uusapan yung sinasabing maaari mag-issue na ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga Duterte. So bakit niya kaya ito ipinag-utos or ni-reiterate? At siya naman binanggit nga nitong si Solgen Menardo Guevara. Di ba? Nakakataka lang. Bakit? May pinaghahandaan ba kayong pagsiserve ng warrant of arrest? Hoy! Dadadaan ng balak mo dyan, ha? Huwag tayo mag-people power. Relax lang tayo. Cool. Huwag tayong kasi gugulo yung bansa natin. Gugulo. Wag. Okay? Ay, hindi naman pala siya. Tinatanong nila pala yung Duterte supporters. Oo, sabi ni Edna Jones. Pero attorney, di ba sabi ni Tatay Diggs, di siya natatakot. Bakit si Roque di makatulog? Lawyer, siya nga ni Tatay Diggs. So dapat smart kasi dati siya sa panig sa ICC. So you should how to handle it. Yeah, alam mo ganito yan. Nung panahon nga ni Pinoy, masayang-masaya nga si Atty. Harry Roque nun kasi nagpasalamat pa nga siya kay Pinoy na para bang hindi niya may isang kaso kasi na involved din yung sa ICC na parang thank you dahil nandito, thank you sa presidente, thank you sa ICC. Kasi nagpa-practice siya, kumbaga nakapag-harap na yata siya dun Kasi international law, practitioner, partner So, okay, si gaming, wag na lang ituloy yung magkakagulo lang ang Pilipinas pag nakulong si FRD. Maraming mag-aaway, marami ang supporters ng mga Duterte. Totoo ba? Ito ba? Pero, tanong ko lang ito kasi syempre pinag-usapan natin kasi nasa news tayo. Kasi nasa tayo, sa kailangan pag-usapan ng issues. Pero,
Sa mga palengke ba, pinag-uusapan to? Presyo ng itlog ang pinag-uusap. Diba? Attorney Claire, sa palengke. Anak ko nga, first year college na, parang di naman nila nate-take up ito eh. Diba? Baka tayo lang, kasi tayo lang sa ganitong issues. Sa media. Okay, so hanggang sa Lunes, magkita't magkarinig tayo. Ako po sa Tony Clay Cas, napapaalala, huwag tulugan ang iyong karapatan. Muli po sa Lunes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi dito pa rin po sa programang